Akala mo ba ordinaryong basketball player lang si Renz Abando? Paano kung sabihin naming milyon-milyong piso na pala ang kanyang kinikita sa ibang bansa? Magkano nga ba ang kanyang tunay na yaman ngayon? At paano niya ito naabot mula sa simpleng simula? Tuklasin natin ang kwento ng isa sa mga pinakamalaking basketball success stories ng Pilipinas sa mga nakaraang taon. Mula sa simpleng pangarap ng isang batang mahilig maglaro ng basketball hanggang sa pagiging isa sa mga pinakakilalang Filipino cagers sa ibang bansa, kahanga-hanga ang naging paglalakbay ni Renz Abando. Maraming tagahanga ang nagtatanong, gaano na nga ba kayaman si Renz Abando ngayon? Magkano na kaya ang kanyang kinikita matapos ang kanyang matagumpay na karera sa Pilipinas at sa South Korea? Bagamat walang opisyal na dokumentong nagsasaad ng eksaktong halaga ng kanyang kabuuang yaman, malinaw na malayo na ang narating ni Renz mula sa kanyang simpleng pinagmulan. Ang kanyang kasalukuyang estado sa buhay ay bunga ng maraming taon ng pagsisikap, sakripisyo, at walang sawang pagtatrabaho upang maabot ang kanyang mga pangarap. Pero bago natin simulan ang kanyang kwento, pa-like ng video at mag-subscribe sa aking channel, napakalaking tulong nito. Sa amin, maraming salamat po. Bago pa man makilala sa buong bansa, isa lamang si Renz sa libo-libong kabataang Pilipino na nangangarap na makapaglaro sa pinakamataas na antas ng basketball. Lumaki siyang hindi mayaman. Tulad ng maraming batang Pilipino, ang basketball ang naging daan niya upang magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay dahil kinailangan niyang lampasan ang maraming pagsubok bago tuluyang makilala. Unang sumikat si Renz nang maglaro siya para sa University of Santo Tomas sa UAAP. Dito nasilayan ng maraming basketball fans ang kanyang pambihirang athleticism. Sa kabila ng kanyang hindi gaanong matangkad na tangkad kumpara sa ibang forwards, nagawa niyang magpakitang gilas sa pamamagitan ng kanyang mataas na talon, mabilis na galaw, at walang takot na pag-atake sa depensa. Hindi nagtagal ay naging viral ang kanyang mga dunk. Marami ang humanga sa kanyang kakayahang lumipad sa ere na tila ba wala siyang limitasyon. Dahil dito, dumami ang kanyang mga tagahanga at nagsimulang tumaas ang kanyang market value bilang atleta. Matapos ang kanyang panahon sa UST, nagdesisyon siyang lumipat sa Letran Knights. Dito lalo pang lumawak ang kanyang pangalan. Naging mahalagang bahagi siya ng koponan at ipinakita niyang hindi lamang siya dunker, kundi isa ring kumpletong manlalaro na kayang tumulong sa opensa at depensa. Habang patuloy na lumalakas ang kanyang reputasyon, nagsimula na ring dumating ang iba't ibang oportunidad. Hindi lamang sweldo bilang manlalaro ang pinagkukunan ng kita ng isang atleta tulad ni Renz. Karaniwan ding may mga endorsement, sponsorship deals, guest appearances, at iba pang pagkakakitaan na kaakibat ng pagiging sikat na basketball player. Ngunit ang tunay na pagbabago sa kanyang buhay ay dumating nang mabigyan siya ng pagkakataong maglaro sa South Korea. Para sa maraming Filipino basketball players, malaking pangarap ang makapaglaro sa ibang bansa dahil mas mataas ang kita at mas malawak ang exposure. Nang mapabilang siya sa anyang KGC, nagbukas ang isang bagong kabanata sa kanyang karera. Ang paglalaro sa Korean Basketball League ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng mas malaking sweldo, kundi pati na rin ng pagkakataong makilala sa international basketball scene. Ayon sa mga pagtataya ng ilang sports observers, ang isang import o foreign player sa South Korea ay maaaring kumita ng milyon-milyong piso kada taon depende sa kontrata, performance incentives at iba pang benepisyo. Bagamat hindi isinapubliko ang eksaktong detalye ng kontrata ni Renz, maraming naniniwalang mas malaki ang kanyang kinikita roon kumpara sa karaniwang sweldo ng mga lokal na manlalaro sa Pilipinas. Bukod sa buwanang sahod, kadalasan ding may libreng tirahan, transportasyon, insurance at iba pang benepisyo ang mga foreign players. Ibig sabihin, mas marami sa kanyang kinikita ang maaaring maipon o ma-invest para sa kanyang kinabukasan. Habang tumatagal sa South Korea, lalo pang lumawak ang kanyang fanbase. Dumami ang mga Pilipinong sumusubaybay sa kanyang mga laro. Ang kanyang mga highlight videos ay kumakalat sa social media at patuloy na nagdadala ng dagdag na kasikatan sa kanyang pangalan. Kapag tumataas ang kasikatan ng isang atleta, kasabay din nitong tumataas ang kanyang halaga sa merkado. Mas maraming brand ang maaaring lumapit para sa endorsement deals. Mas maraming event organizers ang maaaring mag-imbita para sa guest appearances. At mas maraming negosyo ang maaaring gustong makipag-partner sa kanya. Bukod sa kanyang sweldo bilang professional basketball player, malaki rin ang posibilidad na mayroon siyang mga kinikita mula sa social media presence. Sa modernong panahon, ang mga sikat na atleta ay hindi lamang kumikita sa loob ng court. Ang kanilang pangalan at impluwensya ay nagiging mahalagang asset na maaari nilang pagkakitaan sa iba't ibang paraan. Kung susuriin ang kanyang lifestyle ngayon,
mapapansing mas komportable na ang kanyang pamumuhay kumpara noong nagsisimula pa lamang siya. Gayunpaman, hindi siya kilala bilang isang atletang mahilig magpakitang yaman. Sa halip, mas nakikita ng publiko ang kanyang dedikasyon sa kanyang propesyon at ang kanyang pagnanais na patuloy pang umunlad bilang manlalaro. Maraming eksperto ang naniniwalang ang tunay na yaman ni Renz Abando ay hindi lamang nasusukat sa pera. Ang kanyang pangalan, reputasyon at kakayahang maglaro sa mataas na antas ay ilan sa pinakamahalagang asset na kanyang naipundar. Sa mundo ng sports, ang magandang reputasyon ay maaaring magbukas ng mas marami pang oportunidad sa hinaharap. Habang nasa kasagsagan pa siya ng kanyang karera, posible pang madagdagan ng husto ang kanyang kinikita sa mga susunod na taon. Bata pa siya kumpara sa maraming veteranong manlalaro. Ibig sabihin, marami pa siyang panahon upang palakihin ang kanyang yaman at palawakin ang kanyang mga investment. May ilang mga atleta na ginagamit ang kanilang kinita sa basketball upang magtayo ng negosyo, bumili ng mga ari-arian o mamuhunan sa iba't ibang industriya. Bagamat pribado ang karamihan sa mga detalye tungkol sa personal na pananalapi ni Renz, hindi malayong ginagawa rin niya ang mga hakbang na ito upang matiyak ang kanyang financial security pagkatapos ng kanyang playing career. Isa rin sa mga dahilan kung bakit maraming tao ang humahanga kay Renz ay ang kanyang pagiging inspirasyon sa mga kabataan. Pinatunayan niyang hindi hadlang ang kahirapan o kakulangan sa resources upang maabot ang pangarap. Sa pamamagitan ng tiyaga, disiplina at determinasyon, nagawa niyang baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Ang bawat dunk na kanyang ginagawa sa harap ng libu-libong manonood ay simbolo ng kanyang pagsusumikap. Ang bawat panalo ay bunga ng mahabang oras ng ensayo. At ang bawat perang kanyang kinikita ngayon ay resulta ng mga taong ginugol niya sa pagpapabuti ng kanyang laro. Kung pagbabatayan ang kanyang professional contracts, endorsements, bonuses, at iba pang posibleng pinagkukunan ng kita, maraming sports analysts ang naniniwalang ang kabuuang net worth ni Renz Abando ay maaaring nasa 10-10 milyong piso na. Bagamat pagtataya lamang ito at walang opisyal na kumpirmasyon, malinaw na kabilang na siya sa mga matagumpay na Filipino basketball players ng kanyang henerasyon. Ngunit higit pa sa pera ang kanyang naabot. Ang kanyang pangalan ay kinikilala hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Ang kanyang mga highlight plays ay pinapanood ng milyon-milyong basketball fans. At ang kanyang kwento ay nagsisilbing inspirasyon sa maraming kabataan na nangangarap ding makapagtagumpay sa larangan ng sports. Sa bawat taon na lumilipas, patuloy pang lumalawak ang kanyang mga oportunidad. Maaaring magkaroon siya ng mas malalaking kontrata, maaaring dumami pa ang kanyang endorsements, at maaaring lalo pang tumaas ang kanyang market value bilang isa sa mga pinakakilalang Filipino basketball exports. Sa huli, ang sagot sa tanong na gaano nakayaman si Renz Abando ngayon ay hindi lamang nakabatay sa dami ng pera sa kanyang bank account. Ang tunay niyang yaman ay makikita sa kanyang mga naabot, sa respeto ng kanyang mga tagahanga, sa inspirasyong naibibigay niya sa kabataan, at sa matagumpay na karerang kanyang itinayo mula sa simpleng pangarap hanggang sa international basketball stage. Mula sa isang batang nangangarap lamang sa basketball court, naging isa siyang atleta na kumakatawan sa husay ng Pilipino sa buong mundo. At kung magpapatuloy ang kanyang sipag, disiplina at dedikasyon, malaki ang posibilidad na lalo pang lumaki ang kanyang yaman at tagumpay sa mga susunod na taon. Ang kwento ni Renz Abando ay patunay na kapag pinagsama ang talento at pagsisikap, walang imposibleng maabot. Kung umabot ka man sa dulo ng video na ito, sanay may natutunan kayo. Maraming salamat sa panonood.